Naman po tayo, mga kababayan. O dito naman tayo, no? Pag-uusapan naman natin dito yung patungkol nga sa kumakalat na balita na sa GMA News. Yun na may nakuha daw source ang GMA News na minsan daw nagsubok o sinubukan daw mag-file ni dating Pangulong Duterte no ng asylum sa China. Ngunit, ito nga ang lumalabas na balita ng GMA News. Siyempre, maraming nagtatanong, alam ba ito ng Malacanang? So, ito na, mga kababayan. According dito sa People's Tonight News, sabi dito sa kanilang artikulo, ayan, alam ba? Dito nakalagay, Malacanang walang info sa rejected asylum bid ni Digong sa China. Ayan. So sabi nga dito, wala umanong natanggap ang Malacanang na anumang impormasyon tungkol sa bali-balitang nag-request ng asylum sa China si dating Pangulong Duterte bago maaresto noong Marso 11 sa bisa ng arrest warrant sa International Criminal Court or ICC. According dito, mga kababayan, ayan, sabi ng People's Tonight Post, wala po kaming ganoon. Sabi ng Malacanang, sagot ng Malacanang ito, kung alam ba ng Malacanang itong pag-request ng asylum ni Duterte sa China. Wala po kaming ganong impormasyon na natanggap. Hindi po iyon ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo, saad ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa isang televised briefing. Walang nakarating sa amin, sabi ni Attorney Claire. Matatandaang nasa Hong Kong si Duterte bago ang kanyang pagkaaresto. Ilang netizens naman ang nagkaroon ng haka-hakang pumunta roon ang dating Pangulo para mag-request ng asylum o proteksyon mula sa China, ngunit tinanggihan umano ito. Nagpilit sa kanyang bumalik sa Pilipinas kung saan siya ay tuluyang naaresto. Una nang itinanggi ni Vice President Sara noon ang pag-apply ng asylum ng kanyang ama. Wala umanong natanggap ang Malacanang sa anumang impormasyon ukol or tungkol sa balibalitang nag-request ng asylum sa China si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto noong Marso 11 sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court or ICC. So dito naman mga kababayan, babasahin natin yung komento ng netizen, di ba? Siyempre, hindi po pwedeng tayo lang magaganito. Basa tayo dito, comment din kayo dyan sa mga suggestion ninyo. Eto na. Sabi ni May Cruz, dapat lamang na makulong yang si Duterte dahil wala naman yang dulot sa ating bansa. Isa sila sa mga nagnanakaw ng pera sa bayan kaya naman hindi umunlad ang bansa dahil sa kasamaan nila. Sabi ni May Cruz. Ayan, marami pa yan May Cruz. Ayan, sunod-sunod yan. Sabi dito ni Andrea Bangbang. Si Andrea Bangbang, suki talaga si Andrea Bangbang dito. Dapat na tayong gumising dahil alam naman nating marami ng mali ang nagawa ni Digong sa ating bayan. At marami na ding nadamay sa mga pagpatay, kaya ano pa ang aasahan natin sa mga Duterte? Yeah? Sabi ni Krisha Velasco, dapat talagang ikulong itong si Digong sapagkat hindi naging tama ang programa niyang WOD, ayan, WOD or War on Drugs. Ayan, maraming tao ang nasawi na pwedeng pagbigyan ng pagkakataong magbago, ngunit ginamit ang sariling kapakanan na akala niya ay kakaunlad ng ating bansa. Nakakadiri ka talaga nung sinuportahan kita. Wala kang awa, hindi ka dapat suportahan. Naku, galit na itong si Krisha Velasco. Kita nyo yung comment ni Krisha Velasco. Sabi ni Pipot Kubay, yung sa China ka nag-apply pero sa Netherlands ka natanggap. Naol. Ayan tawa pa siya. Sabi ni Annalyn Sier, ayan si Annalyn, suki ito dito si Annalyn, itong si Andrea Bangbang. Ikulong nyo yan si Rodrigo Duterte sapagkat maraming tao ang namatay nung siya ang namuno sa ating bansa. Bukod pa doon, ginamit ang funds ng mamamayan para sa pagpatay ng mga adik. Hindi ito tama. Dapat talagang bigyan ng hustisya ang mga adik na namatay. Sabi ni Justin Liban,
Hindi na dapat pang paniwalaan ang mga salita nila. Sabihan kung sino mga dutae, no? Walang nagawang tama, puro na lang mali para sa bayan kaya hindi na dapat sila paniwalaan pa, mga sinungaling 'yan. Di ba? Sabi ni Angel Panganiban, hindi na dapat kayong pakinggan dahil wala naman kayong nagawang tama sa bayan, no, di ba? Sabi ni Kiwana Sebastian, halata naman ng mga yan ay nagsisinungaling lang sila kaya naman wala nang niwala sa kanila dahil ang mga ganyan mga salitaan nila mga sinungaling. Sabi ni Kian, hinding-hindi na namin nagugustuhan at maranasan ulit ang inyong termino Duterte dahil puro karahasan, patayan at pangungurakot lang ang inyong ginagawa. Ikaw ang nakaupo. Kaya no to Duterte. Ginagawa nung si Duterte daw ang nakaupo. Sabi ni Kian, alindi siya. Ito si Liam Kapungka. Hindi na dapat nating asahan si Digong dahil alam naman nating marami siyang maling nagawa sa bansa, lalo na karamihan ng mga pagpatay, no, na walang kalaban-laban. Reaksyon ng mga tao. Actually, dito sa comment na to, wala namang pinapanigan itong People's Tonight, pero yung mga comment talaga matindi. Oo, against kay Digong halos. Sabi ni Lloyd Vicente, hindi kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Di ba? So kaya naman pala hindi tanggap si Digong doon. Bakit? Hindi naman pala sila kasapi no sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Sabi ni Tricia Abnes ba? Talagang walang mapapala dyan kay Duterte dahil puro kaguluhan at pangungurakot lang ang kanyang ginagawa. Kaya naman sana ay karma na siya sa kanyang ginagawa. Yeah. Ito mga kababayan, klarong-klaro po, tinanggi. Ay, hindi naman kumbaga inamin no ng palasyo, no, especially kay Attorney Kirk Castro na Malacanang walang info sa rejected asylum bid ni Digong sa China. Wala umanong natanggap ang Malacanang na anumang impormasyon tungkol sa balibalitang nag-request ng asylum sa China si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto noong Marso 11 sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court or ICC. Yun po yan, mga kababayan. Di ba? Klarong-klaro naman. Actually, mga kababayan, ako'y bilang isang mamamayang Pilipino, ako po'y nagpapasalamat na nakulong po si Digong sa Netherlands. Bakit? Kung dito lang po yan nakulong sa Pilipinas, bukas makalawa, makakalaya po yan. Oo, kasi iba kasi dito sa Pilipinas, mga kababayan, kapag may impluwensya ka, natatakot ang batas sa'yo. Ikaw ang panalo, batas talo. Natatakot ang batas sa'yo. Tignan mo nga yung Solicitor General. Ay Solicitor General ba yun? O Solgen. Hindi pumunta ng Netherlands. Ayaw humarap doon sa Pilipinas at maging abogado. No? Ayaw kumakatawan ng Korte Suprema. Ayaw pumunta, kinancel ang flight niya pa Netherlands. Ewan ko lang kung bakit. Hindi natin alam. Kaya nga ang pumalit ay itong si Rimulya. So yun lang mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan, mag-iingat po kayo palagi, no? Wala pong impormasyon ang Malacanang pagdating sa request na asylum ni Digong sa China. Sagot po 'yan ni Attorney Claire Castro. So yun lang, maraming salamat mga kababayan and see you next vlog. God first. Thank you.